Yaya Beth. Magandang araw po sa lahat. Ganon din po sa iyo, Sir Jupiter. Bago po tayo magsimula ay gusto ko lang sanang batiin muna yung mga suki ko sa aking maliit na fashion boutique na sina Daisy at May, na palagi ko rin kasamang makinig sa halos lahat ng channel nyo dito sa YouTube. Sir Jupiter, sila nga po ang nagsabi na dapat ko raw i-share ang sarili kong experience sa inyo. Ako nga po pala si Annie, isang 28 years old businesswoman na tubong Bicol, Camarines Sur. Pero ngayon po ay naninirahan na sa property ng mga magulang ko dito sa QC. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang karanasang nangyari sa akin. Matagal na panahon na rin po ang nakakalipas. Only child po ako ng mga magulang kong simula bata pa ako ay pareho ng busy sa kani-kaniya nilang trabaho. Doktor po kasi ang father ko, habang si mami naman po ay businesswoman din that time. Dahil doon ay halos bihirang-bihira ko lang din po silang makasama sa bahay. Kaya naman po lumaki akong nasanay sa pangangalaga ng pinakamamahal kong tagapag-alaga na si Yaya Beth. Aaminin ko, Sir Jupiter, sa sobrang close ko po kay Yaya Beth ay mas iniiyakan ko pa kapag hindi ko siya kasama noon kaysa sa mga magulang ko. Palagi po akong nakabuntot sa kanya. Kaya nga po siguro hindi na rin siya nakapag-asawa pa at nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Siguro mga around 11 to 13 years old na ako ay mahilig pa rin akong maglambing noon kay Yaya Beth. Na para akong batang tuwing nandyan siya. Medyo matigas po ang ulo ko noon, tulad ng mga tipikal na dalagita, lalo na at only child nga po ako. Pero pagdating kay Yaya Beth ay napakadali kong sumunod. Hindi po ako kahit kailan napitik man lang ni Yaya Beth. Pero simula pagkabata ko ay binusog niya na ako sa mga payo at pangaral. Kaya naman po ganon din kataas ang respeto ko sa kanya. Siya ang nagsilbing nanay at tatay ko. Ate at kuya, o kahit po ang role ng pagiging best friend sa buhay ko ay ginampanan niya na. Sa kanya ko po nasasabi lahat ng masasaya o malulungkot mang pangyayari sa buhay ko nang walang kahirap-hirap. Kaya nga po nang bigla na lang mawala si Yaya Beth dahil sa isang di inaasahang aksidente habang papunta siya noon sa pinapasukan kong school para sunduin ako, ay halos gumuho ang buong mundo ko. Habang nagtatype nga po ako ngayon na hindi ko pa rin mapigilang mapaiyak. Nang mga panahong yun ay talagang nahulog ako sa napakatinding depression na kahit ang mga magulang ko po ay hindi ako nagawang pakalmahin. Ani, bakit hindi ka pa nakabihis? Baka malate tayo sa libing ng Yaya Beth mo. Kahit medyo namamagana ang paligid ng mga mata at nanlalabo ang paningin ko ay kitang-kita ko pa rin ang nag-aalalang ekspresyon ni Mami nang maabutan niya akong nakadapalang sa kama ko ng mga oras na yun. Habang yakap-yakap ang picture namin ni Yaya Beth. Hindi pa ako sasama, dito lang po ako. Bumaling pa ako noon sa kabilang bahagi ng higaan ko para ipakita kay Mami na desidido akong magpaiwan sa bahay. Anak, wala kang kasama rito. Ayaw mo man lang ba makita ang Yaya Beth mo for the last time para makapagpaalam ka sa kanya ng maayos? Pero lalo akong napaiyak dahil sa sinabing yun ni Mami. Yun nga ang dahilan kaya ayaw kong sumama sa libing ni Yaya Beth. Ayaw ko talagang magpaalam sa kanya. Naisip ko nga nun kahit sana kaluluwa na lang niya ang makasama ko habang buhay,
ay wala akong pakialam. Basta kasama ko pa rin si Yaya ay ayos lang sa akin. Ani, ano ka ba? Wala na ang Yaya Beth mo at kailangan mo yung tanggapin. Nandito pa naman kami ng daddy mo ah. Kami ang mga magulang mo, makinig ka naman sa akin anak. Medyo napalakas na ang boses ni Mami noon. Halatang naiinis siya sa asal ko. Kaya napatakbo si daddy para puntahan kami. Han, hayaan mo na muna yung bata, nag-a-adjust pa yan eh. Sinubukan pa ni daddy na akayin palabas si Mami pero talagang hindi pa rin siya nakinig. Hayaan? Kaya nagiging ganyan yung batang yan eh. Ini-spoil nyo ni Beth. Pinalaki niyong lahat ng gusto niya na susunod. Ayan tuloy, lumaking sutil. Doon na parang nagpanting ang tenga ko. Kaya naman nilingon ko ng masama si Mami. Malaki na talaga ang tampo ko sa kanya simula pagkabata ko dahil sobrang istrikta niya. Palagi niya akong pinagagalitan kahit sa maliit lang na dahilan. Tapos ay pinagbubuhatan niya pa ako ng kamay. Hindi naman umabot sa point na minaltrato ako ni Mami pero siya yung tipo ng nanay na sobrang disiplinaryan. Kaya talagang hindi rin naging malapit ang loob ko sa kanya. At least si Yaya Beth, kahit hindi ko tunay nakadugo, kahit kailan hindi ipinaramdam sa akin na pabigat lang ako at wala na akong ginawang tama sa buhay ko. Mas naging nanay pa nga siya sa akin kaysa sa iyo eh. Anong sabi mo? Galit na galit si Mami sa sinabi ko, kaya susugurin niya sana ako noon. Mabuti na lang pinigilan siya ni Daddy. Bitiwan mo nga ako, Arnold, sumusobra na yung anak mo. Hindi mo ba narinig kung paano ako sagot-sagutin yan? Yan ba? Yan ba ang natutunan mo sa Yaya Beth mo? No. Hindi si Yaya Beth ang nagturo sa akin ito. Ikaw, Mami. Yang pagiging perfectionist mo. Saka bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Mas naging nanay pa si Yaya Beth sa akin. Magbanggit ka nga sa akin kahit isang beses lang na inalagaan mo ako kapag may sakit ako nang walang tulong galing sa iba. O kaya, umattend ka man lang ba sa kahit na anong event ko sa school simula nung unang beses na mag-aaral ako? Hanggang ngayon, wala di ba? Si Yaya Beth lahat yun. Doon natahimik si Mami. Kitang-kita kong bigla siyang namutla. Pagkatapos ay basta na lang siyang lumabas ng kwarto ko. At siyempre, sinundan naman agad siya ni Daddy. Nang araw na yon, naiwan akong mag-isa sa bahay na lalo pang nalugmok dahil sa naging pagtatalo namin ni Mami. Masama ang loob ko noon dahil imbis na damayan niya ako ay pinagalitan niya pa ako. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, pero hindi kami naging okay ni Mami. Dumalas pa lalo ng dumalas ang pagtatalo namin hanggang sa halos ayaw na naming makita ang isa't isa. Mas nagpakabisi siya sa work noon habang ako naman ay palaging nagkukulong sa kwarto. Although kumuha naman si Daddy ng 2 pang bagong kasambahay ay hindi naman ako nakikipag-usap sa kanila. One time nakatambay lang ako noon sa kwarto ko at nagbabrowse sa internet ng tungkol sa assignment ko sa Filipino subject. Tungkol sa iba't ibang mythical creatures sa Pilipinas nang may madaanan akong article na tungkol daw sa witchcraft. Binasa ko yun. Naglalaman yun ng iba't ibang information tungkol sa mga rituals at iba't ibang paraan daw para makipag-communicate sa other dimensions o kung ano man ang tawag sa mundo ng mga espiritu. Noong una, out of curiosity lang, kaya nagbasa ako doon sa website na yun. Pero bigla na lang nabuhay yung kagustuhan ko na makausap at makasama ulit si Yaya Beth. Kaya naman nag-decide akong subukan ang mga ritual na yun. Pumunta ako doon sa isang lugar na paboritong pagdalhan sa akin ni Yaya Beth. May ibinigay kasing property si Daddy kay Yaya Beth noon bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa akin.
Doon sa property na yun nakatira ang mga kapatid niya. Pero dahil medyo malaki yun ay hindi pa nila na-occupy ang buong lugar. May parte doon na medyo mapuno at masukal, pero sa kalagitnaan ay may makikita kang isang maliit na batis kung saan kami madalas mag-picnic ni Yaya Beth noon. Napakaganda kasi doon. Yung batis palagi mo siyang makikitang nagsisteam, kaya aakalain mong mainit ang tubig niya. Pero pag sinubukan mong hawakan yung tubig ay malalaman mong sobrang lamig pala noon na parang nagyiyelo. Basta, kakaiba yung lugar na yun. Pero dahil magkasama kami ni Yaya Beth palagi doon, ay nasanay na lang ako. Doon sa tabi ng batis na yun ko naisipang gawin ang ritual na nabasa ko sa internet para tawagin ang kaluluwa ni Yaya Beth. Mga 2:00 ng hapon ako nagpunta doon at nagsimulang gawin yung ritual. Dala ko ang lahat ng kailangan ko tapos nagsimula na akong pumikit doon habang nagdadasal. Sa maniwala po kayo't sa hindi, nagulat na lang po ako noon dahil pagmulat ko, ang dilim-dilim ng paligid. Gabi na pala, pero sa pakiramdam ko parang ilang segundo pa lang akong nandoon. Dahil po doon, nagmadali na akong tumayo at kumaripas pabalik ng bahay. Pag-uwi ko naabutan kong nakaabang si Mami sa pintuan, hawak niya ang phone niya at parang may kausap siya. Pero nang matanawan niya ako sa gate pa lang ng bahay namin, bigla na lang kumunot ang noo niya tapos ay ang sama-sama na ng tingin sa akin ni Mami. "Saan ka ba galing na bata ka? Hindi mo ba alam na kanina ka pa namin hinahanap?" Galit na galit siya agad. Ni hindi man lang niya ako hinayaang magpaliwanag muna. "Tinawagan pa ako ni Manang sa opisina dahil umalis ka raw bigla nang walang paalam. Hindi mo ba naiisip na yung mga taong nag-aalala sa iyo rito? Talagang wala kang ibang alam gawin kundi pasakitin ang ulo namin." Nagpanting na naman ang tenga ko sa sinabi ni Mami. Diretso na sana ako pabalik sa kwarto ko. Kaya lang ay hindi ko na naman napigilang mapikon sa mga sinasabi niya sa akin. Tinapunan ko si Mami ng masamang tingin dahil balak ko na naman sana siyang sagutin, pero gano'n na lang ang gulat ko nang makita kong may nakatayong black figure sa tabi niya. Para yung hugis tao, kaya lang mahaba ang tenga, mahahaba ang daliri, pati mga binti. Biglang nanlaki yung mga mata ko noon kaya nagtaka si Mami. Tinanong niya pa ako, "Bakit ganyan ka makatingin, Ani?" Tapos nagpalinga-linga siya sa paligid niya. Itinaas ko naman yung hintuturo ko tapos nanginginig kong ituturo sana yung black figure nang bigla na lang nitong sakalin ang Mami ko. Doon na ako napasigaw. Lumayo ka sa Mami ko." Pero takang-taka pa rin si Mami. Parang hindi naman niya nararamdaman yung ginagawa sa kanya ng black figure na yun. Pero kitang-kita ko, pati na rin ang 2 bagong kasambahay namin na bigla na lang nagkaroon ng bakas ang leeg ni Mami. Tapos maya-maya, tumutulo na yung dugo sa ilong niya. Ani, ano bang nangyayari?" Natakot na rin si Mami. Lalapit na sana ako sa kanya pero sa isang iglap, nasa harapan ko na agad yung black figure. Tapos ako naman ang sinasakal niya. Pero di katulad ni Mami, naramdaman ko talagang sinasakal ako dito. Halos hindi na ako makahinga lalo na nang iangat niya ako sa ere. Doon ko na narinig na tumili ng sobrang lakas sina Mami at yung 2 kasambahay naming bago. Sabi nila bakit daw ako lumulutang
ano raw ang nangyayari sa akin. Bitiwan mo ko! Pilit kong pinakikiusapan yung black figure na sumasakal sa akin, pero tinawanan niya lang ako. Yung boses niya napakalaki tapos napakalalim. Tapos maya-maya naramdaman ko pang meron ding something sa likuran ko. Nakumpirma ko lang na meron nga nang marinig kong may nagsalita sa mismong tenga ko. Bakit mo kami tinawag? Hindi mo dapat ginawa yun. Pinilit kong lumingon sa nagsalita. Ang laki ang mata ko nang makakita ako ng babaeng basang-basa ang itsura. Maputla siya, tapos halatang nag-aalala yung mukha niya. Hindi mabuti ang lahat ng natawag mo sa batis. Hindi mo dapat ginawa yun. Sabi pa sa akin ng babae kahit na hindi ko naman nakikitang ibinubuka niya yung bibig niya. Pagkatapos noon napalingon ako ulit sa black figure at doon ko lang mas natitigan ang mukha nito. Kulubot pala ang balat niya. Yung mata niya bilog na kulay pula at parang luluwa na. Malaki rin ang bibig niya at wala siyang ilong. Ang laki-laki ng tenga niya tapos hugis sungay pa yung dulo. Tawa pa rin ito ng tawa hanggang sa maalala ko ulit yung ritual na ginawa ko kanina sa may batis. Tapos naisip kong banggitin yung mga huling kataga doon na hindi ko naman maintindihan. Basta ang sabi sa nabasa kong article, yun daw yung parang closing phrase kapag gusto mo nang bumalik sa pinanggalingan nila yung mga tinawag mo. Bigla na lang akong binitiwan ng black figure tapos naglaho siya sa harap ko. Ganon din yung babaeng basang-basa ng tubig. Bumagsak ako nun sa sahig. Medyo malabo na ang sumunod na mga pangyayari pagkatapos nun. Basta ang naalala ko lang, humampas yung likod ko at nakaramdam ako ng sobrang sakit pagkatapos ay narinig kong tinawag ni Mami yung pangalan ko. Nagising na lang ako noon, Sir Jupiter, na nasa ospital na ako. Nabungaran ko ang nag-aalalang mukha ni na Mami at Daddy. Umiyak pa nga si Mami nang makita niyang gising na ako. Tapos niyakap niya ako at hingi siya ng hingi ng sorry sa akin. Anak, ano bang ginawa mo? Bakit nangyari sa iyo yun? Ewan ko po. Hindi pa rin ako umamin kay Mami noon. Dahil natatakot akong baka pagalitan na naman niya. Isa pa, akala ko po kasi noon okay na at wala ng mga entity na natawag ko dahil po doon sa ginawa kong ritual. Pero pagka-uwi ko po noon galing ospital, nagulat na lang kami ni na Mami at Daddy nang makita naming puro talaga putik doon sa buong kwarto ko. Yung mga pader, sahig, mga gamit ko, kama, pati po mga kisame na parang may kung anong maputik na nilalang na gumapang doon. Yung ibang bakas po kasi ng putik lalong-lalo na yung mga nasa kisame, hugis paa. Malaking paa. Diyos ko, naingkanto na yata ang anak niyo, Ma'am, Sir. Takot na takot din yung dalawa naming kasambahay. Halos gusto ng araw nilang mag-resign noon kung hindi lang sila naaawa sa akin. Si Daddy naman, ayaw maniwalang posibleng may kababalaghan ngang nangyayari sa bahay namin. Dahil nga nasa medical field siya, yun lang pong dalawang kasambahay namin ang pilit na kumumbinsi kay Mami na magpatingin daw kami sa kakilala nilang albularyo. Sa sobrang desperado po ni Mami, pumayag siya kahit tutol si Daddy doon.
Hindi nila basta sinusundan ang anak niyo, Mrs. Yang bata ang kusang tumawag sa kanila. Mga maligno, engkanto, pati ang bantay ng batis na mabuti na lang ay binalaan siya sa ginawa niya. Isa pa alam ng anak niyo kung papaano sila paaalisin. Hindi lang niya ginagawa. Dahil umaasa siyang makikita niya pa rin yung kaluluwang balak niya talagang tawagin. Yun ang paliwanag ng albularyo kay Mami. Nasa sobrang gulat ko kung paano niya nalaman ang buong detaling yun hindi ko na naitanggi. Umamin ako. Ikinuwento ko kina Mami ang lahat ng nangyari. Magmula sa ritual na ginawa ko hanggang sa makakita ako ng mga kakaibang entity na muntik pa kang magpahamak sa akin. Opo, Sir Jupiter. Totoong hindi ko pa sila pinababalik sa pinanggalingan nila dahil umaasa po ako noon na baka magpakita rin sa akin si Yaya Beth. Pero talagang wala po siya. Iha, magkaiba na ang mundong kinaroroonan mo at ng taong gusto mong makasama at ang mundong binuksan mo ay hindi rin naman mundo niya, kundi mundo ng mga engkanto. Mabuti pa rin, Iha, dahil kakilala ka na ng iba sa kanila. Matagal na silang naglalagi doon sa batis kung saan mo ginawa yung ritual, kaya kilala ka ng mga yun. Napayuko na lang ako dahil nakumpirma kong hindi ko na nga makakausap pa talaga si Yaya Beth. Si Mami naman napaiyak na lang din at panay ang hingi niya sa akin ng tawad. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyayari sa akin. Sabi niya, naging pabaya raw siyang ina, kaya ako nagkaganon. Kung mas ipinaramdam lang daw sana niyang mahal niya ako at kung dinamayan niya lang sana ako imbis na palagi akong kagalitan, ay baka hindi nangyari ito. Doon ko na-realize na all this time, hindi naman talaga kasalanan ni Mami ang lahat. Sa totoo lang po ay hindi ko siya binigyan ng chance na bumawi sa akin o maging malapit man lang kami sa isa't isa. Dahil ikinulong ko pa rin ang sarili ko sa alaala ni Yaya Beth. Sigurado ako kung buhay lang po si Yaya Beth ng mga panahong yon ay siya mismo ang maninermon sa akin. Dahil matagal naman na niya akong pinangangaralan na dapat daw ay mahalin ko ang mga magulang ko. Ginagawa lang daw nila ang lahat para sa akin, pero selfish kasi ako, Sir Jupiter. Sarili ko lang ang iniisip ko ng mga panahong yun, kaya napakakitid din ng utak ko. Nang mga time na yun ay talaga pong nagsisi ako. Niyakap ko ng sobrang higpit si Mami hanggang sa maubos na pareho ang luha namin. Doon ko sinabi na mahal ko rin siya at gusto kong mag-umpisa ulit kami. Pumayag naman po ang Mami ko at sa kondisyong isasara ko na kung anuman yung binuksan ko sa batis. Matapos ko pong gawin yun ay bumalik naman sa normal ang buhay namin. Hindi man po agad-agad dahil amin kong hindi po madaling mag-umpisa ulit. Lalo na po at medyo matagal nang may lamat ang relationship namin ng Mami ko. Pero kinaya po namin, sa awa ng Diyos, nakaya po namin. Hindi ko pa rin naman po nakakalimutan si Yaya Beth. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin po siya pero kontento na akong balikan ang masasayang memories namin noon. Minsan ay hindi ko lang po maiwasang mapaisip kung nakikita at nalalaman niya ba ang mga nangyayari sa akin gaya po ng sinasabi ng iba. Sa tingin niyo po ba binabantayan pa rin niya ako hanggang ngayon?
Minsan kasi pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya at nandyan lang siya sa paligid. Sa ngayon po ay mas naging close na talaga kami ng mami ko, Sir Jupiter. Ganon din naman si Daddy. Although palagi pa rin siyang busy dahil sa trabaho. Si mami po kasi ay nag-retire na at ngayon tinuturuan na lang akong i-handle ang family business namin. Kaya heto, mas marami na kaming oras na ginugugol para sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Sana po ay may natutunan din kayo mula sa experience kong ito. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity na ma-share ito sa inyong channel. Asahan niyo pong patuloy naming suporta sa inyo. Hanggang dito na lang po. At ngayon naman, dakuan na natin ang paborito ninyong shoutout portion. Shoutout goes out to Maria Osok, Elmer Ibanez Jr., Abigail Baubao, Stephen Gaming, Rinalyn Reyes, Christian Sabanes, Marjorie Dequila, Mr. Coles, Lara Andrada, and Charis Han. Basahin naman natin yon ang ilan sa mga pinakamagandang comment galing kay Rinalyn Reyes. Sabi niya, good evening all, di talaga nakakasawang makinig dito. Lahat ng story dito pa ulit-ulit ko nang pinakinggan at pinakapaborito ko is yung may title na Halimaw sa Bundok. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.